Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos magpaulan ng mura at bantaan ang buhay ng pamilya Marcos, abay matindi at patong-patong na reklamo ang isasampal kay Inday Sara. Nagulantang din si dating Governor Chavit Singson sa asta ni Inday Sara na nagwawala sa social media na halos napanood na ng buong mundo at pinagtatawanan sa internet dahil mukha daw may saltik ang vice-presidente. Ayon kay Apo Chavit, nauunawaan niya ang emosyon ni Inday. Pero wag naman maging ugaling kriminal na gustong pumatay at pagmumurahin ang mga lider ng bansa. Dapat umano ay magkaisa tayo at wag uhaw sa pwesto at nananatili ang loyalty niya kay President Marcos. Oh, the Ilocano people, the Filipinos are very loyal friends, especially the Ilocanos. We will support any leader whom we believe that could lead our country. Samantala, pinalamon naman ng katotohanan ng isang abogado itong si Inday Drama na wag baligtarin ang pangyayari dahil alam na alam ng taong bayan ang tunay na totoo. Ang problema kay Sara Duterte, nagdrama, pinuntahan siya, tapos ayaw nang umalis ni Sara, ayon, doon na nagkagulo. Kaya, yung mga nangyayari na yan sa'yo, Zuleika Lopez, kagagawan mo rin yan, kagagawan nyo rin ni Sara yan eh. Una, kung hinayaan nyo lang yung COA na bahala na ito na sumagot sa kamera, hindi ka sana na cite in contempt. Ang problema na bastos yung kamera eh. Sinulatan mo yung COA na wag mag-comply sa hinihingi ng kamera. Oh, hindi siyempre yun pinalampas ng kamera. Sabi ng kamera, undue interference, nakikialam. Oh, itong si Zuleika Lopez. Pero, yun na nga, hanggang lang sana Monday yan eh. Sa Monday, papalayain na siya. Ang problema, si Sara Duterte nagdrama. Yan. Pag hinahaluan na kasi ng drama, yan ang problema. Oh, anong ginawa ni Sara? Hindi na daw siya aalis, hindi niya iiwanan si Atty. Zuleika Lopez. Tapos virtual press conference, pinagmumura si PBBM, si Martin Romualdez, si Lisa Arneta, ay lalong nagalit ang mga kongresista. Nandun pa naman siya sa loob ng opisina ni Pulong doon sa kamera. Kaya, ang ginawa ngayon, pag sabi ni Sara na hindi na siya aalis doon, kasamahan niya na si Zuleika Lopez, nag-order ngayon ang kamera na ilipat sa Women's Correctional sa Mandaluyong itong si Zuleika Lopez. Eh ngayon, nang siniserve na sa kanya yung order, nag-hysterical siya, nag-iiyak hanggang hinimatay. Kung ngayon, sinugod sa ospital. Undue interference yes. On the job Yes. of this committee. Ng Kongreso. Eh kayo nga ang nanghimasok eh. Kanino ba trabaho yan in the first place? Opo. Ako po, ginawa ko lang ang tungkulin ko sang-ayon po sa aking pagkakaintindi sa mga batas. Ang may mandato po na unang gagawa niyan, magsisiyasat, ay yung pong Confidential and Intelligence Fund Unit. Ng COA. Yun lang po, hindi po kayo. Ang ginawa ko po ay para paalalahanan lamang sila na yun po yung inyong mandato. Hindi po mandato ng Committee on Good Government. Eh sino po ngayon ang nakialam? Hindi po ba kayo? Dapat nga kung yun ang lumutang. Eh bakit sasabihin mong ako nag-obstruct? Kayo po yung una eh. Hindi nyo po pinaraan ang proseso. Hindi nyo pinayagan na tumuloy ang proseso na sila muna po ang gaganap sa tungkulin na pagsisiyasat kung anuman yung aligasyon na hindi pagkakagasta ng tama dito sa aligasyon lang ito eh. Bakit po hindi nyo hinayaan ang proseso magtuloy-tuloy? Ano po ang dahilan? Bakit po kayo nakialam kagad? Ano po naman ang speciality po ng inyong komite na mas marunong pa po kayo sa COA, kaya nga po sila ang binigyan ng mandato na saligang batas. Kayo po ba nakasulat sa mandato na saligang batas na gawain po nyo yan? Ano isasagot kaya nila? Bulat-latin mo yung buong Article 6 ng saligang batas. Okay, opo. Nelson, ano ba yung Article 6? Bakit ko sinasabi yan? Article 6? Pakita mo sa... Yung Article 6, Article yun ang 6. kabuuan ng gawain ng Philippine Congress. Mapa Senado, mapa House of Representatives. Basta Kongreso. Wala kang makikita dyan na panghihimasukan mo ang trabaho ng COA. Ganun. Paano ko Kaya dyan, dapat kung ikaw ay si Congressman Joel Chua, sulatan mo rin si Representative Castro. Okay. Sasabihin mo lang sa Dear Representative Castro, considering your enthusiastic action of meddling into the affairs of the COA, I respectfully request that you resign from the House of Representatives. Disgrasya,
and apply for a suitable position At no, at the Commission on Audit. yun. Ayun ang gusto mo eh. Gusto pa niya. Member ka ng House eh. Investigator. Ngayon, galugarin mo. Tagalog ba yun? Opo, Tagalog po yan. Kasi alam mo naman, Kapampangan ako eh. Opo. Nagpapakasiguro ako eh. Oho. Galugarin mo ang kabuuan ng Article 6 ng Saligang Batas na yan ay tumutukoy sa kabuuan ng gampanin Ng Kongreso. ng Kongreso, mapa Senado, mapa Kamara. Kunin mo dyan, kay Separate Representative Castro, saan nakasulat dyan Opo. na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng COA ang kanyang gawain? Nako. Eh sa halip nga po kung na dapat ganun ang nangyari, Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako ang nandun, baka ako magpakulong sa si kanya. Franz Castro po. Oo. Hindi ko, ang nangyari po sa... Isip-isipin mo, mas marunong pa siya sa abogada. Ay, yung abogada, ginanap lang yan tungkulin niya. Oo. Bilang abogada, alam niya kasi. Totoo po. Alam niya confidential yan. Oho. Ngayon, ayaw niyo maging confidential. Ano bang katwiran? Bakit ba kayo ayaw naman yung naglululundag eh. Ako na magsasabi, naglulupasay na naman. Oo. Bakit kailangan yung maglupasay? Oo. At unahan ninyo ang isang opisina doon ay pinagtiwala Oo. sa kanila lamang at wala ng iba ang tungkulin na magsiyasat sa pagkakagasta ng ating pondo. Oho. Wala tayong kinakampihan dyan, ha? Totoo po. Eh, ano Oo. lang, katwiran por katwiran ko. Oh, Oo. confidential nga eh. Maski sa tuntunin ng COA, confidential yan. Yung pagkakasulat mo lang na humihingi ka ng impormasyon sapagkat kayo'y mag-undertake ng kunwarian na investigation in aid of legislation, may problema na dun din. Oho. Eh, pero sa halip nga po, Kong, na-questionin, ang motion na yon ni Kong Castro, sinang-ayunan, kaya nakulong tuloy. Si Yusek. Sino sa mga yun? Sino sa mga yun, Nelson? Doon sa, kung sa ano, hindi natin sinabi, no? I second, Your Honor. Manila 3rd District Representative Joel Chua, who chairs the House Committee on Good Government and Public Accountability, then asked the lower chamber's Sergeant at Arms to Hindi, find Aaron Lopez. Ang ibig ko sabihin, Nung nag-motion. nung nag-motion, anong ginamit na dahilan? Oho. Bago pa yung Sergeant at Arms, maya-maya pa yan eh. Na-contempt, di ba? Oh. Di ba yung Kasi bago pinakontempt siya, mapunta nabasa sa kanina? contempt, anong ginamit na dahilan? Ay, ito pa ako eh. Kasi hindi lang naman yung letter daw eh. Ha? Oo. Ito pandagdag ni Congressman Castro eh. Oo. Tsaka nakita natin, hindi lang itong letter na ito, pati yung totality ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan kung bakit nag-move tayo, ma-cite in contempt. So, I stand by my motion, Mr. Chair. Oho. Oo. Nang dahil lamang sa pagkakasabi niya na base sa totality ng ating discussion kanina pa, Oo. ako po'y naniniwala Evasive daw kong eh. na siya po Evasive. ay ano yung evasive? Umiiwas sa mga... Palaiwas. Yes. Panayang Hindi po iwas. niya dinidiretso. Pero subukan natin i-analyze ha? Kasi meron tayong isang desisyon sa Korte Suprema diyan. Okay, opo. Ang sinasabi doon, the determination of whether the resource person or a witness is evasive or telling a lie will depend on the totality of evidence. Okay, opo. Hindi po pwedeng sasabihin niya. Tama yung sinabi ni Castro eh. Oho. Pero dapat isa-isahin natin. Baka kasi hindi naman siya nagsisinungaling. Ayaw lang niyang sagutin ng diretso. Opo. Dahil baka mapahiya ka. Maaaring pwede yun. Pwede. Oh, may katwiran ko. Oh. Di ba? Oho. Kasi tinetesting ka rin niya. Tingnan ko nga kanya kung naiintindihan niya ka kung yung sagot ko. Kasi kung nakakaintindi ka, marunong kang magbasa in between lines. Yun. Di ba? Opo. Kasi kung wala namang, kung halimbawa hindi pinapayagan yung pagsagot ng subliminal, halimbawa, edi sana wala nang reading in between lines. Oo nga po, Kong. Parang pagrespeto. Parang pagtansya na rin. Kung itong taong ito na nagtatanong sa akin, talagang sagad sa puso na talaga naiintindihan Yun talaga, niya no? yung kanyang tinatanong. Oho. Eh, ang problema, sasabihin niya, you are obstructing the work of this committee. Hindi niya naintindihan na sa kauna-unahan sila yung nag-obstruct. Hindi mo gawain yan, Opo. kinuha mo eh. Ang sinasabi ng abogado, hindi po. Oho. Sinasabi ko lang po sapat confidential po ito eh. Totoo. Hindi po conclusive yung audit observation memo. Oho. Yung audit observation memo, appealable po yan. Yan po'y contestable. Yan po'y papaliwanagan pa. Oho. Anong hindi naintindihan doon sa paliwanag na yun? Kaya ang nga yung proseso. sinasabi na hindi conclusive yan. Sapagkat sa koneksyon ng kanyang gawain, Opo. alam niya na kapag ka galing sa COA, sabi ko nga sa'yo, notice of charge, Opo. notice of disallowance, audit observation memo, wala pong conclusion pa yan. Lahat po yan ay papayagan ka na ipaliwanag mo yan. Oho. Pangkaraniwan kasi, yung hinahanap nilang dokumento,
ay hindi mo na isumite. Pagkatapos yung ibang mga requirements o yung mga ibang mga patakaran, hindi mo nasunod. Oho. Maring na-shortcut mo. Oho. Ganyan. So, sasabihin niya, ito po yung aking, doon lang sa pangalan, audit observation memo. Sa akin pong pagtansya, medyo nagkamali po kayo. Kaya binibigyan kanya ng pagkakataon, itamay mo. Kasi observation pa lang eh. Sagutin mo. Ano pa lang? Yan. Observation pa lang. Kaya nga pinasasagot sa'yo. Oho. Oh, ngayon, ito namang anong committee yun? Good Government Committee. Committee on Good Sa Government pangalan pa lang and Public Accountability. Sa pangalan pa lang, hindi nila ibinubuhay yung pangalan ng komite. Blue ribbon daw po yan ng Kamara, di ba? Oh. Kahit yellow ribbon pa yan, wala akong... Ang sinasabi ko, ang pangalan ay good government. Opo. Paano naging good government ito? Oho. Hindi mo nga trabaho, pangihimasukan mo. Ngayon, pagka ikaw pinapaliwanagan, kaya walang naman po nagawa yan, dahil po sa tuntunin po ng COA, hindi pa po conclusive yan. Oho. Hindi pa po final yan. Eh, ba't pinaanak nyo na po kami? Ganun lang.